Sa isang munting coffee shop na natatabingan ng mga halaman at nilalandas ng masisikip na iskinita, nagtatrabaho si Carlo. Hindi ganoon karami ang parokyano roon tuwing araw ng linggo, pero may mga paborito siyang suki na laging nagpapasaya sa araw niya. Isa na rito si Joanna. Tuwing papasok si Joanna, laging nalalaglag ang mga mata ni Carlo sa mga hibla ng buhok nitong sumasayaw sa tuwing bubuksan ang pinto ng shop. Hindi may kakaila na taglay ni Joanna ang kakaibang aliwalas na nagpapaliwanag ng buong paligid. Kapag umorder siya ng paborito niyang cappuccino, pilit na kinakalma ni Carlo ang nanginginig niyang kamay habang ini-steam ang gatas. Naglalaro sa isipan niya kung ano ang maihuhulman niyang latte art sa baso nito, kaya't bawat tasa ay may kasamang maliit na sining, isang bulaklak, isang puso, o minsan ay simpleng masayahing muka. At sa gilid ng papel ng order slip, palihim niyang isinusulat ang mga munting papuri tulad ng "Napakaganda mo ngayong araw na ito" o "Salamat sa ngiti mo." Noong una, tahimik lang si Carlo sa harap ni Joanna. Tumitingin-tingin lang habang ito'y abala sa kanyang laptop. Ngunit sa bawat araw na dumaraan, hindi niya mapigilan ang kumustahin ito kapag may pagkakataon. "Kamusta ang araw mo?" tanong niya minsan. At sa sorpresa niya, tumugon si Joanna ng maikling, "Okay naman. Salamat sa latte, ang ganda ng art." Parang musika ang boses ni Joanna para kay Carlo, at sa mga susunod nilang pag-uusap, mas naging bukas na ito. Ikinuwento ni Joanna na madalas siyang tumambay sa coffee shop para magtrabaho sa freelance projects niya, at minsan ay para makalayo sa gulo ng lungsod. Habang tumatagal, nagiging mas madalas ang mga usapan nila pagkatapos ng trabaho. Kapag papatayin na ni Carlo ang espresso machine sa gabi, naiwan pa si Joanna sa isang sulok, naghihintay ng bus. Ito ang mga pagkakataon na pumupuwesto si Carlo sa harap ng counter, kunwaring inaayos ang mga beans o nililinis ang mga tasa. Pero sa totoo'y, iniipon lang ang lakas ng loob upang makipagkwentuhan. "Sana makabalik ka ulit bukas," minsang sinabi ni Carlo. Tumawa si Joanna at sinabing, "Mukhang mahirap na akong paalisin dito." Sa mga ganitong tagpo, tila tumitigil ang mundo para kay Carlo. Hindi na niya iniisip ang mahabang oras ng pagtayo sa likod ng counter o ang pagod mula sa walang tigil na pagbubuhos ng kape. Tuwing nakikita niya ang ngiti ni Joanna, parang nawawala ang lahat ng bigat sa kanyang balikat. Lalong lumalim ang paghanga niya sa babae. At sa bawat salitang kanyang binibitawan, nararamdaman niyang nagiging mas magaan ang pakikipag-usap niya rito. Isang gabi, habang magkausap sila sa labas ng coffee shop, inamin ni Carlo na matagal na siyang tagahanga ni Joanna. "Noong una kitang makita, hindi ko alam kung paano kita kakausapin. Ang ganda-ganda mo kasi, parang ang hirap abutin," sabi niya. Bahagyang nahihiya pero desidido. Nagulat si Joanna, ngunit hindi niya maiwasang mapangiti. "Carlo, napaka-sweet mo. Hindi ko alam na iniisip mo yun," sagot niya. Seryoso ang tingin ni Carlo nang magpatuloy. "Hindi ko lang iniisip, Joanna. Ginagawa ko ang lahat para mapansin mo ako." Doon na nagsimulang mabuo ang tiwala ni Joanna kay Carlo. Hindi naman araw-araw makakahanap ng isang taong tunay na nagpapakita ng malasakit. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng mga maliliit na bagay. Pagbibigay ng libreng pastry minsan, pagsigurong mainit ang kape kapag malamig ang panahon, at kahit simpleng pagbukas ng pinto tuwing umaga. Dumating ang araw na ibinigay ni Joanna ang kanyang numero kay Carlo, at napag-usapan nilang lumabas para mag-dinner. Sa kabila ng kaba, buong tapang na tinanggap ni Carlo ang alok. "Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito," sabi niya sa sarili. Kinabukasan, mas maaga pa siya sa nakatakdang oras ng kanilang date. Habang naghihintay, inalala niya lahat ng mga nangyari mula noong una niyang nakita si Joanna. Ang mga simpleng pagbati, ang mga di sinasadyang pagngiti nito sa kanya, at ang pagtanggap ng babae sa kanyang pagkakaibigan. Ngayon, hindi lang siya basta barista sa isang coffee shop. Ngayong gabi,
May pagkakataon na siyang tanungin si Joanna kung maaari ba silang maging higit pa sa magkaibigan. Kinabukasan, abala si Carlo sa pagbabalak ng bawat detalye ng kanilang unang date. Gusto niyang gawing espesyal ang gabing iyon, kaya't maaga pa lang ay naayos na niya ang kanyang mga gamit. Pinili niya ang kanyang pinakamagandang polo, inayos ang buhok, at nag-check ng ilan pang detalye para sa restaurant na kanilang pupuntahan. Sa isip niya, ito na ang tamang oras para sabihin kay Joanna ang kanyang nararamdaman. Habang naghihintay ng oras ng kanilang tagpuan, naisipan ni Carlo na mag-scroll sa social media. Nakasanayan na niyang tingnan ang profile ni Joanna upang makita kung ano ang mga bagay na gusto nito, kung anong paborito nitong mga lugar, at para lang mas maunawaan ang mga interes niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang mga litrato ng kape at travel posts ang tumambad sa kanya. Napansin ni Carlo ang ilang mga larawan ni Joanna kasama ang iba't ibang lalaki. Hindi lang ito mga simpleng group photos. May mga kuha kung saan ka-holding hand siya ng iba't ibang lalaking mukhang malapit sa kanya. Isa pa sa mga larawan ay tila kuha sa isang dinner date. Pareho silang naka-formal attire at sa caption ay may heart emoji. Natulala si Carlo. Sa dami ng mga nakita niya, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Totoo bang may iba pang lalaki sa buhay ni Joanna? Sumiksik sa isip ni Carlo ang mga tanong. Ano ba talaga ang pakay niya sa akin? Bakit siya pumayag makipag-date kung may iba naman pala? Habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Paulit-ulit niyang binabalikan ang mga litrato. Gusto niyang maghanap ng paliwanag. Baka kaibigan lang ang mga ito. Baka hindi naman talaga sila romantikong magkasama. Pero sa dami ng larawan at sa mga galaw ni Joanna, mahirap tanggihan ang posibilidad na mayroon itong ibang relasyon. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Dapat bang kanselahin niya ang date? Sasabihin na lang ba niyang hindi siya makakarating? Pero ano ang idadahilan niya? Habang malapit na ang oras ng kanilang pagkikita, nagnilay-nilay si Carlo sa mga pwedeng mangyari. Baka naman may paliwanag siya, bulong ni Carlo sa sarili. Baka nagkakamali lang ako ng interpretasyon. Hindi ko naman siya kilala ng lubusan. Pinilit niyang lawakan ang kanyang pag-unawa. Sa kabila ng bigat sa loob, nagpasya siyang ituloy ang date. Pero ang dati niyang kasabikang makita si Joanna ay napalitan ng kaba at pagdududa. Nang magkita sila sa restaurant, masuyo pa rin ang ngiti ni Joanna. Maganda ito sa simpleng damit at ang kanyang halimuyak ay tila nagpatigil sa oras ni Carlo kahit sa loob niya ay hindi siya mapalagay. Nag-usap sila ng kaunti, nagbibiruan pa nga, pero sa likod ng lahat ng iyon ay nagtatago ang hindi mapigilang katanungan ni Carlo. Habang naghihintay ng kanilang pagkain, hindi na napigilan ni Carlo ang sarili. Joanna, simula niya, may gusto sana akong itanong sa'yo. Napatingin si Joanna, tila nagulat pero ngumiti pa rin. Ano yun, Carlo? Tanong niya. Napahinga ng malalim si Carlo. Habang nagre-ready ako kanina, napadaan ako sa profile mo online. Wika niya. Nakita ko yung ilang pictures mo. Parang may mga kasama kang mga lalaki doon. Hindi niya masabi ng tuwiran ang tungkol sa holding hands. Pero ramdam ni Joanna ang direksyon ng usapan. Pilit na tinawanan ni Joanna ang tanong. Oh, baka naman kasi mga kaibigan ko lang yun. Sagot niya. Alam mo naman, minsan mahilig lang talaga akong mag-post kasama ang mga kaibigan ko. Huwag kang mag-alala, Carlo. Ngunit hindi na kumbinsi si Carlo. Mukha kasi silang mas higit pa sa kaibigan. Sabi niya. Sorry kung medyo diretso ang tanong ko, pero gusto ko lang malaman, may iba ba? Napakurap si Joanna at bahagyang tumawa. Carlo, huwag ka namang ganyan. Tugon niya, ngumingiti pero hindi masyadong makatingin ng diretso. Promise, wala ka dapat ipag-alala. Basta mag-enjoy tayo ngayong gabi, okay? Hindi na nagtuloy si Carlo sa pagtatanong. Sa halip, sinikap niyang ngumiti at bumalik sa mas magaan na usapan. Ngunit sa loob-loob niya, hindi nawala ang tanong. Totoo kaya ang sinasabi ni Joanna?
O tinatakpan lang niya ang anumang katotohanan? Tumigil na si Carlo sa pagtatanong nang marinig niya ang pagsagot ni Joanna. "Huwag mo nang intindihin yon," sabi nito. May halong biro sa boses. "Masyado ka lang atang praning. Promise, wala ka dapat ipag-alala." Sa halip na magbigay ng malinaw na sagot, parang sinubukan ni Joanna na gawing magaan ang usapan. Ngumiti siya ng konti, pero hindi lubos ang ngiting iyon. May kirot sa mga mata ni Carlo nang mapansin niyang tila umiwas ito. Sa kabila ng mga salitang iyon, hindi nawala ang alinlangan sa isip ni Carlo. Pinilit niyang gawing normal ang kilos niya habang naghihintay ng pagkain. Pero halata sa kanya ang bigat ng kanyang nararamdaman. Bakit hindi niya ako direktang masagot? Tanong niya sa sarili. Mabilis siyang nagpasya na huwag nang ungkatin pa ang bagay na iyon kahit pa gustong-gusto niyang maliwanagan. Naisip niya, baka nga nagiging masyado siyang sensitibo. Baka tama si Joanna na wala siyang dapat ipag-alala. Pero sa puso niya, iba ang sigaw ng kanyang nararamdaman. Habang lumalalim ang gabi, parang mas lalong dumidilim ang mundo ni Carlo. Napansin niyang nagbabago ang timpla ni Joanna. Hindi ito masyadong nakikipag-eye contact at parang mas abala ito sa pagtingin sa kanyang cellphone. Ilang beses na rin nitong pinindot ang screen, tila may kachat, at nagkakasabay sa kanyang pagtawa habang may binabasang mensahe. Unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag, pero may bahagi ng kanyang isipan na nagsasabi, hindi kanya priority. Parang hindi naman niya sineseryoso ang oras na magkasama kayo. "Okay ka lang?" tanong ni Joanna bigla. Tila napansin ang nanahimik na si Carlo. "Ha? Oo naman," sagot ni Carlo. Pilit ang ngiti. "Na-appreciate ko lang na pumayag kang lumabas tayo. Matagal ko nang iniisip kung paano ko sasabihin sa'yo na..." Tumigil siya sandali, nag-aalangan sa susunod na sasabihin. "Na matagal na kitang gusto." Hindi niya alam kung ito na ba ang tamang pagkakataon. Ang kaninang kaba, ngayoy parang naging malaking pader na humaharang sa kanyang dila. Ngunit sa halip na sagutin ang sinabi niya, tila hindi narinig ni Joanna ang huling bahagi ng kanyang sinabi. Nakita niyang may sinagot ulit ito sa cellphone at napailing si Carlo. Ano ba ang nangyayari? Bakit parang wala siyang espasyo sa gabi na ito? Hindi na nakayanan ni Carlo ang bigat ng sitwasyon. Bagamat nagpatuloy sila sa pagkain, halos hindi niya matikman ang mga in-order niya. Nagkwento si Joanna tungkol sa kung gaano siya ka-busy sa trabaho, sa kanyang mga kaibigan, at sa mga balak niyang gawin sa mga darating na araw. Ngunit habang nagkukwento si Joanna, tila wala itong intensyon na tanungin si Carlo kung ano ang nangyayari sa buhay nito. Hindi naman sa nag-aabang si Carlo ng espesyal na atensyon, pero naisip niya, ito na dapat yung chance na magbukas siya sa akin. Pero parang hindi niya gustong malaman kung ano ang nararamdaman ko. Sinubukan niyang palitan ng paksa, pero lagit-laging bumabalik ang kanilang usapan sa mga bagay na may kinalaman lamang kay Joanna. Hindi man diretsahan, naramdaman ni Carlo na tila hindi siya kabilang sa mga plano o interes ng babaeng minamahal niya. Dumating sa punto na nanatili na lang siyang tahimik, nakatingin sa kanyang plato habang si Joanna ay abala sa pakikipag-chat o sa pagsasalaysay ng kanyang mga kwento. Nagpatuloy ang ganitong eksena hanggang sa umabot na sila sa oras ng bayaran. Pagkatapos nilang maghapunan, naglakad sila palabas ng restaurant. Kahit malamig ang hangin, ramdam ni Carlo ang init sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa kalituhan at pagkabigo. Hindi na niya alam kung paano ire-repair ang gabing iyon. Gusto niyang iparamdam kay Joanna na importante siya, na kaya niyang maging bahagi ng buhay nito. Pero parang hindi ito nagiging malinaw para kay Joanna. "Salamat ulit sa dinner," wika ni Joanna. Ngumingiti, pero hindi ganoon kabuo ang tono. "Ingat ka sa pag-uwi, ha?" Tumingin si Carlo sa kanya, pilit ang ngiti. "Oo, salamat din," sagot niya, pero hindi niya maitagong mabigat ang loob. Nang iwanan siya ni Joanna sa tabi ng kalsada,
Nakatingin si Carlo sa kanyang cellphone at tahimik na naglakad pa uwi. Iniisip niya, mali bang umasa? Dapat ba hindi na lang niya itinuloy ang gabing ito? Sa pag-uwi ni Carlo, bitbit niya ang damdaming tila nabigo siya sa kanyang inaasahan. Ang gabing dapat sana'y puno ng kasiyahan ay naging gabing puno ng tanong at pagdududa. Napaisip siya kung ano ang susunod niyang gagawin, pero sa puntong iyon, mas pinili niyang manahimik at hayaan munang maghilom ang kanyang nasaktang damdamin. Walang kausap si Carlo sa buong biyahe pa uwi. Kanya-kanya lang ang mga tao sa tren. May nakasubsob sa cellphone, may natutulog, may nagbabasa ng libro. Pero para kay Carlo, ang buong mundo'y tila nananahimik, nag-aabang ng susunod niyang hakbang. Ang kaninang kabiguan mula sa dinner date ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang bawat ngiti ni Joanna, bawat biro, bawat sandaling magkasama sila kanina. Lahat ng iyon, tila naglaho sa isang kisap mata nang maramdaman niyang hindi siya ang iniisip ng babaeng iyon. Pagdating niya sa kanilang lugar, bumaba siya sa istasyon at naglakad papunta sa apartment na inuupahan niya. Hindi kalayuan iyon, pero sa gabing iyon, parang napakahaba ng kalsada. Ramdam niya ang lamig ng simoy ng hangin, pero ang totoo'y mas nararamdaman niya ang lamig sa loob ng kanyang dibdib. Ang mga ilaw sa kalsada'y nagbabadya ng katahimikan. Isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Anong nangyari? Bakit parang biglang nawala ang lahat ng pinaghirapan ko? Hindi naman niya sinisisi si Joanna, pero hindi rin niya maiwasan ang pakiramdam ng pagkabigo. Ginawa niya ang lahat para mapasaya ito. Mga sorpresa, maliliit na regalo, kahit ang pag-ipon ng ilang buwan para sa kanilang dinner date. Ngayon, wala na siyang natira. Ubusan na ng laman ang kanyang wallet at ang iniipon niyang pang-maintenance ng coffee machine na ginagamit sa trabaho ay naubos na rin. Iniisip niya kung paano siya makakabawi sa mga gastusin, lalo na't halos buwan-buwan siyang kinukulang sa upa. Nang papalapit na siya sa apartment, napansin niyang may isang maliit na restaurant na bukas pa. Naalala niyang madalas niyang daanan ito, pero ngayon lang niya napansin kung gaano ito kaaliwalas kahit maliit. May konting ilaw sa loob at sa harapan ng pintuan ay may nakasabit na chalkboard na nagsasabing Special of the Day, Beef Stew. Habang naglalakad papalapit, narinig niya ang magaspang na boses ng isang waitress mula sa loob. Hindi pwedeng basta ka na lang aalis nang walang bayad, sabi nito. Halata sa tono ang inis. Nagpatuloy siya sa paglalakad pero hindi maiwasang lumingon. Sa loob, may isang babae, mukhang nasa late 20s, naka-uniform ng waitress, na nakapamaywang. Harap-harapan sa isang babae na tila nahihiya at nag-iisip kung ano ang sasabihin. Alam mo naman ang policy namin, di ba? Hindi namin pwedeng palampasin yan. Narinig niyang muling sabi ng waitress. Hindi maalis ang tingin ni Carlo sa eksena. Mukhang ang customer ay nahihiya ng sobra. Halatang walang maipaliwanag. May dala itong isang maliit na bag at halata sa kilos nito ang pagkabalisa. Tila iniisip na lang nito kung paano tatakbo palabas nang hindi hinahabol ng waitress. May kung anong humatak kay Carlo. Naisip niya ang sarili niya, ang pagiging walang-wala, ang pakiramdam na wala kang mapuntahan o masabihan ng problema. Napansin niyang wala rin siyang kaalam-alam kung paano siya magsisimula ulit matapos ang mga gastusin kay Joanna. Pero sa pagkakataong iyon, may simpleng sagot sa harapan niya. Makatulong, kahit papaano. Pumasok siya sa restaurant at nagulat ang waitress nang makita siyang lumapit. "Excuse me," sabi ni Carlo, bahagyang nakangiti. "Mukhang may problema kayo?" Tiningnan siya ng waitress mula ulo hanggang paa. Wala naman sir. Pero kasi itong customer natin." Naputo lang salita nito nang magsalita ang babae. "Pasensya na po," sabi ng customer, halos pabulong. "Naiwan ko kasi yung wallet ko. Babalikan ko na lang sana." Napatingin si Carlo sa mukha ng customer. Mukha itong maayos manamit pero halatang di sinasadyang nakalimutan ng bayad. Hindi naman ito mukhang manloloko.
Napansin niyang nanginginig ang mga kamay nito habang hinahawakan ang strap ng kanyang bag. Sa loob niya, may kung anong umusbong na pakiramdam ng pagkakaawa. "Siguro pwede ko nang isettle ang bill," sabi ni Carlo. Napatingin sa kanya ang waitress at ang customer. Nagulat ang dalawa. "Ah, sir, sigurado ka ba? Medyo malaki rin kasi ang total niya," sabi ng waitress. Tila nahihiyang tanggapin ang alok ni Carlo. Tumango siya. "Oo, walang problema." Pagkatapos ay binayaran niya ang bill gamit ang natitirang laman ng kanyang wallet. "Maraming salamat," ani ng customer, halos mangyak-ngyak habang nakatingin kay Carlo. "Promise, babalikan kita at babayaran kita. Ang bait mo naman, hindi kita kilala pero tinulungan mo ako." Ngumiti si Carlo. "Walang anuman. Minsan kasi dumadaan din tayo sa ganyan. Ayos lang yan. Basta next time siguraduhin mo nang dala mo na ang wallet mo, ha?" Tumawa ng mahina ang babae at nakita ni Carlo ang kaunting ginhawa sa mukha nito. "Oo, promise. Salamat talaga," sagot ng customer bago ito umalis. Nang makaalis na ang babae, tumango ang waitress kay Carlo. "Ang bait mo naman, sir. Hindi lahat gagawin yan." Tumango lang si Carlo at lumabas na rin ng restaurant. Sa kabila ng kanyang sariling paghihirap, natutunan niyang kahit papaano'y kaya pa rin niyang tumulong sa iba. Habang naglalakad papunta sa apartment, ramdam niya ang bigat ng kanyang sitwasyon. Pero kasabay noon ay ang bahagyang gaan sa kanyang loob. Napagtanto niyang hindi lahat ng bagay ay kayang mabawi. Minsan, ang makapagbigay ng kaunting tulong sa iba ay sapat na upang magbigay ng bagong direksyon sa sariling kwento. Pagkatapos bayaran ni Carlo ang bill ng babae, hindi na ito nakapagpigil. Lumapit ito sa kanya, magkahalong gulat at pasasalamat ang nakapinta sa kanyang mukha. "Salamat. Hindi ko alam kung paano ko masasabi ng tama, pero talagang napakalaking bagay ng ginawa mo," wika nito habang bahagyang nakayuko, halatang nag-aalala na siya'y nakakahiya. Ngumiti si Carlo, tinatabunan ang sariling pagkabagabag. "Walang anuman," sagot niya. "Alam ko kung gaano kahirap ang magkulang sa ganoong sitwasyon. Naiintindihan ko. Ang mahalaga, okay ka na ngayon." Nagpakilala ang babae bilang Monique, isang estudyante na madalas mag-aral sa mga ganitong maliliit na restaurant tuwing gabi. "Hindi ko akalaing makakalimutan ko ang wallet ko," ani Monique. "Lagi akong nagdo-double check sa bag ko bago umalis ng bahay. Siguro sobrang pagod na rin ako mula sa project ko sa school." "Estudyante ka pala," sagot ni Carlo. Tumango-tango habang sinisipat ang kanyang wallet na halos wala ng laman. "Anong kurso mo?" "Architecture," sagot ni Monique. "Medyo mahirap pero gustong-gusto ko siya. Kaya kahit pagod, kinakaya. Sa totoo lang, ang dami naming deadlines ngayon kaya siguro medyo lutang na ako." Napansin ni Carlo na kahit parang nahihiya si Monique, malinaw na iniisip niya pa rin ang pagbabayad. "Makakabawi ako agad sa'yo," dagdag pa niya. "Ibabalik ko itong binayad mo sa lalong madaling panahon." Hindi mapigilan ni Carlo na tingnan si Monique ng mabuti. Naroon ang sinseridad sa boses nito. Walang bahid ng pagiging tuso o manloloko. Napalagay ang loob niya at kahit halos wala ng laman ang kanyang pitaka, naramdaman niya ang kakaibang ginhawa. Parang may isang bagay sa kilos at salita ni Monique na nagpapaalala kay Carlo na hindi palaging tungkol sa pera ang lahat. Minsan, ang simpleng pagtulong ay sapat na upang gawing magaan ang mabigat na araw. "Walang problema," ani Carlo, bahagyang ngumiti. "Hindi mo kailangang magmadali. Naiintindihan ko na minsan talagang nangyayari yung ganito. Ang mahalaga, safe ka na." Nagpasalamat ulit si Monique at nagkaroon sila ng maikling kwentuhan. Tinanong ni Monique kung saan nagtatrabaho si Carlo at sinabi nito na isa siyang barista sa coffee shop malapit sa kanilang lugar. "Mahilig ako sa kape," kwento ni Carlo. "Kaya nga siguro ang dami kong oras sa shop. Minsan hindi ko na napapansin ang oras dahil sa dami ng orders." Ngumiti si Monique.
Ang sarap siguro magtrabaho sa coffee shop, sabi niya. Kapag hindi ka busy, ang dami mong oras na pagmasdan ang mga tao. Pag-isipan kung ano ang kwento ng bawat isa. Napaisip si Carlo sa sinabi ni Monique. Totoo, madalas niyang tignan ang bawat customer at hulaan kung anong istorya ang dala nila. Sa simpleng palitan ng salitang iyon, naramdaman niyang may koneksyon sila ni Monique. Isang estrangherong kakakilala pa lang niya, pero parang may kislap ng pag-unawa sa pagitan nila. Habang papalapit ang hating gabi, nagdesisyon si Monique na umuwi na upang makuha ang kanyang wallet. Bago sila naghiwalay, muling nagpasalamat si Monique, sabay sabing, Carlo, hindi kita malilimutan. Babayaran kita, promise. At kung may paraan na matulungan din kita, gagawin ko. Tumangulang si Carlo. Basta ingat ka sa pag-uwi at sana makapagpahinga ka na rin, sagot niya. Nang maghiwalay na sila ng landas, naramdaman ni Carlo ang pagkalma ng kanyang puso. Sa isang gabi kung saan inakala niyang mawawala na ang lahat, pera, pag-asa at tiwala, isang hindi inaasahang sandali ng kabutihan ang nagbigay liwanag sa kanya. Bagamat hindi pa malinaw kung ano ang susunod, alam niyang may nabago sa kanya. Sa kabila ng pagkakagipit, nakakita siya ng kahulugan sa simpleng pagtulong. Kinabukasan, maagang nagising si Carlo sa tunog ng makina ng sasakyan sa harap ng kanyang bahay. Sa simula, hindi niya iyon pinansin. Iniisip na baka isa lamang itong kapitbahay na aalis o maghahatid ng paninda. Pero nang magbukas siya ng bintana, napatingin siya sa isang mamahaling itim na sasakyan na hindi niya kailanman nakita sa kanilang lugar. Hindi ito ang uri ng kotse na madalas dumadaan sa kanilang kalye. Ang makintab na pintura at sleek na disenyo ay parang nagmula sa ibang mundo. Bumaba si Carlo mula sa kanyang kwarto, nagulat at nagtataka. Sa harap ng kanyang bahay, tumambad ang isang babae na nakabihis ng elegante. Nakilala niya agad ang mukhang iyon, si Monique. Ngunit ngayon, halata sa kanyang postura at kasuotan na siya ay higit pa sa isang simpleng estudyante. Nakasuot ito ng puting blouse na gawa sa mamahaling tela, slim fit na itim na pantalon, at sapatos na halatang gawa ng isang sikat na designer. Nakaayos ang buhok nito ng maayos, at kahit may kaunting makeup lang, ang dating nito'y parang isang modelo. Napatigil si Carlo sa harap ng pintuan, hindi makapaniwala. Good morning, bati ni Monique, isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Hello? Sagot ni Carlo, halatang kinakabahan. Anong ginagawa mo rito? Humakbang si Monique papalapit, tila hindi alintana ang mga taong dumadaan sa kalye at napapatingin sa kanya. Kahapon, sinabi ko sa iyo na babayaran kita, hindi ba? Sabi niya, inilabas ang isang maliit na envelope mula sa kanyang bag. Iniabot niya ito kay Carlo. Pasensya na kung naabala kita ng ganito kaaga. Pagtingin ni Carlo sa envelope, nagulat siya. Ang laman nito'y hindi lang simpleng bayad sa kinain ni Monique noong nakaraang gabi. May kasama rin itong dagdag na halaga, halos 10 beses ng inutang niya. Bakit ang dami nito? Tanong niya, hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Ngumiti si Monique, bahagyang tumango. Consider it my way of saying thank you. Hindi mo kailangang tumulong sa akin kagabi, pero ginawa mo. Hindi rin kita sinabihan kung sino ako, pero tinulungan mo pa rin ako ng walang tanong. Ang totoo niyan, Carlo, hindi ako isang ordinaryong estudyante. Nag-aaral nga ako ng architecture pero galing ako sa isang pamilyang medyo, mayaman. Parang nag-freeze ang utak ni Carlo. Hindi niya alam kung paano niya ipoproseso ang mga naririnig niya. Mayaman? Tanong niya, pilit na iniiwas ang tingin upang hindi mahalata ang kanyang pagkabigla. Tumango si Monique. Hindi ko naman gustong ipagyabang iyon. Kagabi, nagkataong simpleng lakad lang ang ginawa ko. Walang security, walang driver, walang ibang tao. Gusto ko lang ng tahimik na gabi sa maliit na restaurant, pero hindi ko inaasahan na makakalimutan ko ang wallet ko. Tumigil siya sandali,
Parang nag-iisip kung paano pa ipapaliwanag. At dahil doon, nagkaroon ako ng chance na makita kung sino ka talaga. Isang taong handang tumulong kahit walang kapalit. Hindi pa rin makapaniwala si Carlo sa kanyang naririnig. Ang babaeng nakita niyang nasa pilit na sitwasyon kagabi, ang babaeng nagpasalamat ng may kahinhinan, ay biglang naging isang taong tila nagmula sa isang fairy tale. Sa kabila ng kagandahan at kayamanan nito, naramdaman niyang totoo ang sinseridad ni Monique. At sa kung anumang dahilan, ang pagkakatuklas na ito ay nagdulot ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ko naman ginawa yun para sa pera. Biglang sabi ni Carlo, inilapag ang envelope sa lamesa sa kanyang tabi. Ginawa ko iyon kasi kailangan mo ng tulong. Kahit sino siguro sa ganoong sitwasyon ay gagawin din iyon. At doon ako bumilib sa'yo. Sagot ni Monique, ang mga matay seryoso. Kaya naman, gusto kitang imbitahan sa isang event ngayong gabi. Isa itong maliit na pagtitipon ng mga kaibigan ko. Gusto kong personal na magpasalamat sa iyo sa harap nila. Nag-alangan si Carlo. Hindi niya alam kung paano siya mag-aayos para sa ganoong event at hindi rin niya alam kung ano ang aasahan. Baka hindi ko kayanin, sagot niya. Ngumiti si Monique, ang mga matay nagniningning sa kabaitan. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa lahat. Gusto ko lang na pumunta ka para marinig nila ang kwento natin. Minsan, sa mundo ng mga nakakaangat, nakakalimutan naming makita ang tunay na kabutihan ng mga tao. Ikaw ang paalala na marami pa ring mabubuting tao sa paligid. Hindi pa rin maalis ang kabado ni Carlo, pero sa huli, tumango siya. Sige, susubukan kong makapunta. Salamat Carlo, sagot ni Monique. I'll have my driver pick you up mamaya. Okay lang ba sa'yo? Tumango ulit si Carlo. Nagtataka kung anong klaseng mundo ang papasok siya ngayong gabi. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ramdam niya ang isang bagay. Isang simpleng tulong na ibinigay niya kagabi ay humantong sa isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Hindi inakala ni Carlo na magiging ganito ang takbo ng mga susunod na linggo. Simula nang magkausap sila ni Monique sa harap ng kanyang bahay, tila nagbago ang daloy ng kanyang araw-araw na buhay. Minsan, sa kalagitnaan ng trabaho, biglang susulpot si Monique sa coffee shop. Magpapanggap siyang ordinaryong customer, pero sa mga ngiti nila sa isa't isa, hindi maitago ang namumuong pagkakaibigan sa pagitan nila. Isang hapon, nagdala si Monique ng sariling drawing pad at umupo malapit sa counter. Habang nagtatrabaho si Carlo, kinukwento ni Monique ang tungkol sa kanyang mga plano bilang isang architecture student. Gusto kong magdisenyo ng mga public spaces na libre at accessible sa lahat. Sabi niya, iniikot-ikot ang lapis sa kanyang daliri. Ang dami kasing lugar dito sa lungsod na parang exclusive lang para sa mga may kaya. Gusto kong baguhin yon. Napansin ni Carlo kung gaano kaseryoso si Monique kapag nag-uusap tungkol sa kanyang mga pangarap. Hindi ito tulad ng ibang mayayamang kilala niya sa balita. Si Monique ay may puso para sa mga ordinaryong tao at may tunay na pagnanais na gumawa ng mabuti. Ang ganda ng plano mo, sabi ni Carlo habang pinupunasan ng isang tasa. Siguro, pag natapos mo yan, ang daming matutuwa sa mga gawa mo. Ngumiti si Monique, tumitig kay Carlo na parang may nakikita itong kakaiba sa kanya. Alam mo, sabi niya, ang dami kong nakilalang tao sa industriya, pero bihira akong makakilala ng isang tulad mo. Yung simpleng ginagawa mo dito sa coffee shop, may impact yan. Hindi mo man nararamdaman, pero yung mga tao natutuwa sa'yo. Kahit ako, natutuwa sa'yo. Napangiti si Carlo sa sinabi ni Monique, pero sa loob-loob niya, may bahaging ayaw pa ring tanggapin ang papuri. Kahit paunti-unti nang umuusbong ang pag-asa sa kanyang buhay, hindi pa rin niya maiwasang balikan ang mga alaala ni Joanna. Ang sakit ng kanyang nakaraan ay parang aninong sumusunod sa kanya kahit saan. Sa tuwing mag-isa siya, bumabalik sa kanya ang tanong, ano bang mali sa ginawa niya noon? Hindi nakalampas ito kay Monique. Sa mga pagkakataong tahimik si Carlo,
Tinatanong niya ito ng maingat. Parang ang lalim ng iniisip mo. Sabi niya minsan habang nagkakape silang dalawa. Gusto mo bang pag-usapan? Noong una, hindi agad sumagot si Carlo. Pakiramdam niya, hindi tama na biglang buksan ang tungkol kay Joanna. Pero sa tingin ng mga mata ni Monique, nakita niya ang sinseridad. Kaya't napabuntong hininga siya at sinabing, minsan kasi, iniisip ko pa rin yung dati kong kaibigan. Nagtiwala ako sa kanya. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Pero parang hindi naman pala siya seryoso. Hindi tumigil si Monique sa pagtatanong. Bakit mo naman nasabi yun? Hindi ba kayo nag-usap ng maayos? Ipinaliwanag ni Carlo ang nangyari. Kung paanong nadiskubre niya ang mga larawang may kasama itong iba't ibang lalaki. At kung paano niya naramdaman na hindi siya binigyang halaga. Ang sakit lang kasi, sabi niya, pilit na ngumingiti. Pero siguro ganun talaga. Minsan, hindi mo makukuha ang sagot na gusto mo. Umiling si Monique, ang mga matay puno ng pagkahabag. Alam mo Carlo, minsan mas mahirap tanggapin yung mga sagot na hindi natin gusto. Pero sa tingin ko, mas okay na rin yun. Kasi ibig sabihin, alam mo na ngayon kung ano ang hinahanap mo. Kung sino ang dapat mong piliin na pagkatiwalaan. Sa bawat usapan nilang dalawa, nararamdaman ni Carlo ang bahagyang kaginhawahan. Hindi pilit ang pagbibigay ng payo ni Monique, hindi ito parang sermon. Naroon lamang siya para makinig at tumulong na mas maintindihan ni Carlo ang kanyang mga pinagdadaanan. Bukod sa mga kwento ng kanyang buhay, madalas ding magbahagi si Monique ng mga hamon na hinarap niya sa kabila ng kanyang yaman. Alam mo, hindi naman porket mayaman ka na, wala ka ng problema. Sabi niya minsan habang kumakain sila ng lunch sa isang maliit na kainan. Maraming tao sa paligid ko na akala mo nagmamalasakit, pero ang totoo, may ibang agenda. Kaya nga minsan, nagtataka rin ako kung sino talaga ang totoong kaibigan. Muling nakahanap si Carlo ng koneksyon sa sinabi ni Monique. Parang pareho lang din sila ng karanasan, bagamat magkaibang konteksto. Sa kabila ng lahat, may damdaming nagsasabi kay Carlo na hindi siya nag-iisa sa mundo. At dahil dito, nagsimula siyang makaramdam ng mas malinaw na pag-asa. Kung si Monique, sa kabila ng yaman at hirap ng pagtitiwala, ay nakahanap ng paraan para magpatuloy, siguro kaya rin niya. Isang gabi, habang pauwi na si Carlo mula sa coffee shop, tinext siya ni Monique. Hey, salamat sa pakikinig kanina. Ang gaan ng pakiramdam na may kausap na totoo. Sa simpleng mensaheng iyon, naramdaman ni Carlo ang isang bagong bagay. Isang koneksyon na hindi pilit, isang pagkakaibigang nagmumula sa pagiging bukas at totoo. Na sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, mayroon pa rin palang mga tao na kaya siyang tanggapin at pahalagahan. Sa mga sumunod na araw, lalong naging madalas ang pagkikita ni na Carlo at Monique. Palaging naroon si Monique sa coffee shop tuwing break niya sa klase o pagkatapos ng isang mahabang araw. Nakaupo siya sa paborito niyang sulok, nag-aaral ng mga plano o minsan ay nakikipag-usap kay Carlo. Sa bawat pagkakataon, natutuklasan ni Carlo ang higit pa sa kung sino si Monique. Hindi lamang siya ang babae sa marangyang sasakyan at eleganteng pananamit. Siya rin ang babaeng may tunay na malasakit sa iba. Isang hapon, habang nagkakape sila sa isang open-air cafe, nagkwento si Monique tungkol sa kanyang mga proyekto. Carlo, alam mo bang isa sa mga pangarap kong gawin ay makapagpatayo ng community center? Isang lugar kung saan pwedeng magtipon ng mga tao, may library, workshop spaces, at lugar para sa mga bata. Madalas kasi, parang nakakalimutan ng mga tao ang mga simpleng lugar kung saan sila pwedeng magsama-sama. Sabi niya habang tinitikman ang kanyang iced coffee. Marami akong resources, pero gusto kong gawing tama. Gusto ko itong magamit ng maayos at makabuluhan. Nagulat si Carlo. Sa kabila ng kayamanan ni Monique, naroon pa rin ang kababaang loob at ang pagnanais na makatulong. Napansin niyang hindi ito katulad ng mga taong nababasa niya sa mga balita. Yung mga ipinapakita lamang ang kanilang kayamanan,
pero wala namang pakialam sa iba. Si Monique ay may pagkakawanggawa na totoo at hindi pilit. Grabe, ang galing ng mga plano mo, sabi ni Carlo, hinahawakan ang tasa ng kanyang kape. Hindi lahat ng may pera ay iniisip yan. Karamihan, iniisip lang nila kung paano mas lalong yumaman. Ngumiti si Monique. Alam mo, Carlo, hindi ko naman pinili kung saan ako ipinanganak. Pero alam kong may responsibilidad akong gamitin ito sa tama. Swerte ako, kaya't gusto kong mas marami rin ang makaramdam ng ginhawa sa buhay. Habang lumilipas ang mga araw, sinimulan na rin ni Monique na ipakilala si Carlo sa kanyang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo. Dinala niya si Carlo sa ilang gatherings, mga simpleng dinner na kasama ang ilang tao mula sa mundo ng architecture at design. Sa una, medyo nailang si Carlo. Hindi siya sanay na mapalibutan ng mga taong bihis na bihis at malalalim kung mag-usap. Pero unti-unti, natutunan niyang mag-relax. Lalo na't laging naroon si Monique para siguraduhing komportable siya. Carlo, kilala mo ba si Steph? Tanong ni Monique isang gabi habang nasa isang gathering sila. Itinuro niya ang isang babaeng nakasuit na nakatayo sa gilid. Siya ang tumulong sa akin noong unang taon ko sa college. Halos hindi ako marunong sa mga software noon, pero tinuruan niya ako ng walang kapalit. Tumingin si Steph kay Carlo at ngumiti. Ikaw ba ang tinutukoy ni Monique na tumulong sa kanya noong isang gabi? Tanong ni Steph. Tumango si Carlo, bahagyang nahihiya. Ah, oo, pero maliit na bagay lang yon. Sagot ni Carlo. Naabutan ko lang siya sa restaurant, walang wallet. Kaya binayaran ko lang yung bill niya. Wow! Sagot ni Steph. Hindi lahat gagawin yun. Karamihan sa amin, malamang tatawagin na lang ang driver namin para ayusin. Tumawa siya ng bahagya. You're different. That's refreshing. Habang nagiging mas madalas ang kanilang paglabas, napansin ni Carlo na mas natututo siyang makihalubilo sa mundo ni Monique. Ngunit hindi ito palaging maayos. Isang gabi, habang naglalakad sila palabas ng isang gallery opening, lumapit ang isang lalaki na matangkad, nakasuit at halatang kilala ni Monique. Tila hindi ito maganda ang timpla. Monique, wika ng lalaki. Kumusta? Natigilan si Monique. Daryl, sabi niya, bahagyang nakakunot ang noo. Anong ginagawa mo rito? Lumapit pa si Daryl. Tila walang pakialam kung naroon si Carlo. Hinahanap kita. Alam mo naman kung bakit. Sabi niya, ang tono ay may halong panunumbat. Bakit bigla ka na lang nawala? At sino tong kasama mo? Tumingin si Daryl kay Carlo. Ang tingin ay tila mapanghamak. This is Carlo. Sagot ni Monique, diretso ang boses. And we don't have anything to talk about, Daryl. Talaga ba? Sagot ni Daryl. Alam mo, Monique, ang bilis mong makahanap ng kapalit. Akala ko pa naman, ako pa rin ang importante sa'yo. Humalakhak siya ng mahina, pero ramdam ang pait. Hindi kita niloko, Daryl. Hindi ko sinabi na ikaw lang ang mundo ko. You should move on. Sagot ni Monique. Ang tono ng boses niya ay matatag, pero ramdam ni Carlo ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang hindi lang simpleng ex-boyfriend ang Daryl na ito. Mukhang may malalim silang pinagsamahan. Habang papalayo sila, sinabihan ni Monique si Carlo, pasensya na, ayokong madamay ka sa mga drama ni Daryl. Okay lang, sagot ni Carlo. Mukhang hindi ka pa niya kayang bitawan. Wala akong magagawa kung ayaw niyang mag-move on, sabi ni Monique. Ngunit sa sumunod na mga araw, napansin ni Carlo ang mga balitang kumakalat. May mga tao sa mundo ni Monique, mga kapwa mayayaman at negosyante, na biglang nagtanong tungkol kay Carlo. May mga chismis na sinasabi raw ni Daryl na niloko siya ni Monique, at ngayon ay sinusubukang manipulahin ni Carlo para mas mapalapit sa kayamanan niya. Hindi nagustuhan ni Carlo ang mga naririnig niya. Monique, ano bang sinasabi ng mga tao? Bakit nila ako inaakusahan na ginagamit kita? Tanong niya isang gabi. Huminga ng malalim si Monique. Si Daryl ang nagkakalat niyan, pero huwag kang mag-alala.
Kakampi ko ang mga totoong nakakakilala sa akin. Alam nilang hindi totoo yung sinasabi niya. Napatigil si Carlo. Hindi niya alam kung paano siya makakatulong. Pero isa lang ang sigurado niya. Hindi niya iiwan si Monique kahit ano pa ang sinasabi ng iba. Habang tumitindi ang mga intriga na ikinakalat ni Daryl, lalong nagiging malinaw kay Carlo na hindi niya kayang manatiling tahimik. Sa tuwing naririnig niya ang pangalan niya sa mga kwento ni Daryl, na sinasabing ginagamit niya si Monique para makalapit sa kayamanan nito, umiinit ang dugo niya. Hindi lamang siya pinagbintangan, pati si Monique ay napapasama rin. Alam niyang kailangang may gawin siya. Hindi siya maaaring umatras o hayaan na lang ang mga chismis na yon. Isang gabi, dumalo si Carlo sa isang event na imbitasyon ni Monique. Isa itong charity gala na madalas puntahan ng mga kasosyo ni Monique sa kanyang mga proyekto. Bagamat kinakabahan, pinilit ni Carlo na maging kalmado. Sinuot niya ang pinakamaganda niyang polo at nilinis niyang mabuti ang kanyang sapatos. Pinilit niyang huminga ng malalim at maging handa sa kahit anong mangyari. Sa simula, naging maayos naman ang lahat. Maraming tao ang nag-usisa kay Carlo, pero ginawa niya ang makakaya para maging magalang at maayos. Ipinakilala siya ni Monique bilang isang kaibigan at taga-suporta sa kanyang mga plano. Ngunit habang patuloy ang gabi, biglang lumitaw si Daryl. Halata sa tindig nito ang tiwala sa sarili. Parang may balak na hindi maganda. Lumapit ito sa grupo ni na Carlo at Monique. Ngumingiti, ngunit may bahid ng panunuya. Monique, bati ni Daryl, tila walang pakialam na nandoon si Carlo. Mukhang napakaganda ng gabing ito. Bagay na bagay sa'yo. Tumingin si Monique kay Daryl, ang mga matay malamig. Daryl, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, pero hindi niya itinago ang kawalang interes. Bakit? Bawal ba akong dumalo? Narinig kong nandito ka, kaya naisipan kong mag-drop by. Sagot ni Daryl. Tumalikod ito sandali para kumuha ng baso ng champagne. Pagkatapos ay muling humarap sa kanila. At sino naman ito? Tanong niya. Itinuro si Carlo gamit ang baso. Ah, tama, si Carlo. Naririnig ko na ang pangalan mo kahit saan. Hindi na nakatiis si Carlo. Daryl, kung ano man ang sinasabi mo sa mga tao, alam mong hindi totoo. Sabi niya, pilit na pinapakalma ang boses. Talaga? Balik ni Daryl, nakangiti pa rin ngunit puno ng sarkasmo ang tono. Sabihin mo nga sa akin, Carlo, ano ba talaga ang habol mo kay Monique? Pag-ibig? O yung buhay na hindi mo makukuha kung hindi dahil sa kanya? Halos mag-init ang mukha ni Carlo sa narinig. Pero bago pa siya makasagot, nagsalita si Monique, matatag at diretso. Daryl, tigilan mo na to. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Wala ka ng karapatan na magsalita ng kahit ano tungkol sa akin o sa kanya. Hindi na tayo magkasama at wala na akong nararamdaman para sa'yo. Kaya't kung wala kang ibang dahilan para nandito, mas mabuti pang umalis ka na. Natigilan si Daryl sa sagot ni Monique. Makikita sa kanyang muka ang bahagyang pagkabigla. Ngunit sa halip na umalis, tumawa siya ng mahina at iniling-iling ang ulo. Akala ko pa naman, Monique, matagal mo akong kilala, pero mukhang mabilis kang nakalimot. Hindi ako ang nakalimot, sagot ni Monique. Ikaw ang pumili ng sarili mong landas at tanggap ko na yon. Pero hindi ko hahayaan na sirain mo ang buhay ko o ang reputasyon ng mga tao sa paligid ko. Tumahimik ang paligid sa sagutan nilang dalawa. Ramdam ang tensyon at kahit si Carlo ay hindi alam kung paano papawiin ang bigat ng sandaling iyon. Ngunit habang nakikita niyang matapang si Monique sa harap ni Daryl, unti-unting napagtanto ni Carlo ang isang bagay. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Kung dati palaging iniisip ni Carlo na siya lang ang may responsibilidad na protektahan si Monique, ngayon nakita niyang kaya rin nitong protektahan ang sarili at ang kanilang relasyon. Matapos ang ilang sandali, umalis si Daryl, mukhang napahiya sa harap ng lahat. Nawala ang ngiti sa kanyang muka at nagmamadali siyang lumabas ng event. Nang mawala na ito,
Huminga ng malalim si Carlo. Lumapit si Monique sa kanya at bahagyang ngumiti. "Pasensya ka na," sabi niya. "Hindi ko inaasahang susulpot siya." "Okay lang," sagot ni Carlo. "Natutuwa nga akong makita kung gaano ka katatag. Hindi ko inakala na kaya mo siyang sagutin ng ganun." Tumawa si Monique. "Carlo, hindi ko siya hahayaang sirain ang buhay ko. At lalo na, hindi ko siya hahayaang sirain ang kahit ano tungkol sa'yo." Sa simpleng usapang iyon, naramdaman ni Carlo na may lalim na ang kanilang relasyon. Sa kabila ng mga intriga at pagsubok, naroon pa rin ang tiwala at pag-unawa. Napagtanto nila na sa bawat hadlang na dumaan, mas nagiging matatag ang kanilang samahan. Sa huli, hindi ang kayamanan, intriga, o mga tsismis ang magpapasiya ng kanilang kinabukasan, kundi ang tiwala at pagmamahal na natutunan nilang buuin sa bawat araw na magkasama. Isang umaga, habang nagkakape si Carlo sa coffee shop na kanyang pinagtatrabahuhan, nabalitaan niya mula sa mga tao sa paligid ang isang iskandalong sumabog online. Nang buksan niya ang kanyang telepono, nagulat siya nang makitang nakalagay sa mga balita ang pangalan ni Monique. Ang headline, "Bilyonaryang arkitekto, inakusahan ng iligal na transaksyon." Halos hindi siya makagalaw. Binasa niya ang artikulo at nalamang si Daryl ang nagsampa ng kaso laban kay Monique. Sinasabing may mga negosyo raw itong sangkot sa mga iligal na aktibidad. Hindi niya inakala na aabot si Daryl sa ganito, ang tahasang idawit si Monique sa isang bagay na walang basehan. Pero hindi iyon ang mas nakakabigla. Halos lahat ng tao sa industriya ay nagsimula ng magduda kay Monique. Ang kanyang reputasyon, na matagal niyang iningatan, ay nasira sa isang iglap. Dumiretso si Carlo sa opisina ni Monique. Pagdating niya, nakita niyang abala si Monique sa pakikipag-usap sa kanyang mga abogado. Ang kanyang muka, bagamat kalmang kamamado, ay bakas ang pagod at pangamba. Nang makita siya ni Carlo, tila bahagyang lumuwag ang ekspresyon nito. "Carlo," sabi ni Monique. Ang boses ay tila naghahanap ng kapanatagan. "Narinig mo na ba?" "Oo," sagot ni Carlo. Naupo sa harapan niya. "Anong plano mo ngayon? Paano natin patutunayan na mali ang lahat ng ito?" Huminga ng malalim si Monique. "Ang mga abogado ko ay may sinusubaybayan ng mga dokumento. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangang umabot sa ganito. Akala ko ba tapos na kami ni Daryl? Bakit pa niya ako pinupuntirya?" Tumitig si Carlo kay Monique. "Siguro nga tapos na kayo, pero hindi pa siya tapos sa'yo. Mukhang gagawin niya ang lahat para sirain ka." Sa mga sumunod na araw, naging mas mahirap para kay Monique ang buhay. Ang kanyang mga proyekto ay natigil. Ang mga kasosyo niyang dati nagtitiwala sa kanya ay nag-aalangan na. Napuno ang social media ng mga opinyon. May mga sumusuporta, pero mas marami ang nagdududa. Para bang lahat ng mabuting nagawa ni Monique ay nawala sa isang iglap. Kahit sobrang abala ni Monique, hindi siya iniwan ni Carlo. Kahit mahirap para sa kanya ang mga nangyayari, tumulong si Carlo na maghanap ng mga ebidensya. Binisita niya ang ilang lugar na maaaring makapagtibay sa mga dokumentong hawak ng mga abogado ni Monique. Kinausap niya ang ilang tao na may alam sa tunay na transaksyon ni Monique para magpatotoo sa kanyang integridad. Hindi alintana ni Carlo ang mga nagsasabing, "Anong alam mo sa mga ganitong bagay? Hindi mo naman mundo to." Ang mahalaga sa kanya ay maipakita na mali ang mga paratang ni Daryl. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pag-aasikaso ng mga dokumento, naupo si Carlo sa opisina ni Monique. Tahimik silang dalawa, kapwa pagod. Tumitig si Monique sa kanya at muling naramdaman ang bigat ng lahat. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka," wika niya. "Lahat ng kilala ko, parang unti-unting nawawala. Pero ikaw, narito ka pa rin." Ngumiti si Carlo. "Monique, wala akong dahilan para umalis. Alam kong inosente ka at alam kong mabuti kang tao. Hindi ko hahayaan na sirain ni Daryl ang lahat ng pinaghirapan mo." Napangiti si Monique, ngunit may luha sa kanyang mga mata. "Alam mo bang sobrang laking bagay sa akin na nariyan ka?"
Tanong niya. Kahit noong una pa lang, noong tumulong ka sa akin sa restaurant, hindi ko inakala na ganito kalalim ang pagmamalasakit mo. Sa kabila ng hirap, naramdaman ni Monique na hindi siya nag-iisa. Unti-unting bumalik ang kanyang lakas ng loob. Kahit maraming tao ang bumitaw sa kanya, si Carlo ay nanatili. Hindi ito tungkol sa pera, sa impluwensya, o sa posisyon. Ang pagmamalasakit ni Carlo ay tunay at hindi basta mawawala. Pagkalipas ng ilang linggo, lumabas ang resulta ng investigasyon. Natuklasan ng mga abogado ni Monique na ang mga dokumentong ipinasa ni Daryl ay peke. Nagkaroon sila ng mga testigong nagpapatunay na wala ni Katiting na katotohanan ang mga paratang laban kay Monique. Ang totoo, ginawa lamang ito ni Daryl upang sirain siya at mapasama sa industriya. Nang ibalita ni Monique ang resulta kay Carlo, hindi mapigilan ni Carlo ang mapangiti. Sabi ko na nga ba, wika niya, mabubunyag din ang katotohanan. Salamat, sagot ni Monique. Isang taimtim ng ngiti ang ibinigay niya kay Carlo. Salamat sa pananatili mo. Sa lahat ng ito, hindi lang ako ang naligtas. Naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Hindi ko alam kung kaya ko pa kung hindi ka nariyan. Tumingin si Carlo sa kanya, ang mga matay puno ng sinseridad. Alam mo Monique, kahit ano pa ang mangyari, hindi kita iiwan. Napatunayan mo na sa akin kung gaano ka kabuti. At ako, gusto kong ipakita na karapat dapat ako sa tiwala mo. Sa gabing iyon, habang nag-uusap sila sa opisina ni Monique, napagtanto nila kung gaano katatag ang kanilang relasyon. Sa kabila ng lahat ng intriga, pagdududa at sakit, nalampasan nila ang isang napakalaking pagsubok. Hindi lang ito tungkol sa paglilinis ng pangalan ni Monique. Tungkol ito sa pagkatuklas ng isang relasyon na may pundasyon ng pagtitiwala, pagmamalasakit, at tunay na pagkakaibigan. Matapos maibunyag ang totoo at malinis ang pangalan ni Monique, unti-unti nang bumalik ang ginhawa sa kanilang buhay. Ibang-iba ang pakiramdam ng gumising sa umaga nang hindi iniisip ang mga maling bintang ng pagharap sa mga tao ng taas noo. Pero higit sa lahat, naramdaman nilang mas tumibay pa ang pundasyon ng kanilang relasyon. Ang mga pinagdaanan nilang pagsubok ay nagbigay ng mas malalim na tiwala at pagkaunawa sa isa't isa. Isang gabi, habang magkausap sila sa opisina ni Monique, binuksan nito ang usapan tungkol sa bagong plano niya. Carlo, iniisip kong kailangan ko munang lumayo sa spotlight, sabi niya habang inaayos ang ilang papel sa kanyang mesa. Alam mo yung pakiramdam na parang gusto mo munang mag-pause? Hindi naman para iwasan ang responsibilidad, pero para lang makapag-recharge. Gusto kong magkaroon ng oras para mag-isip kung ano ba talaga ang mga gusto kong gawin. Nagtaas ng tingin si Carlo mula sa laptop na tinitingnan niya. Hindi masamang ideya yan, sagot niya. Matagal ka ng abala, Monique. Palaging may meeting, may event, may kontrobersya. Siguro nga, panahon na para maglaan ka ng oras para sa sarili mo. Ngumiti si Monique. Iniisip ko kasi gusto ko sanang magsimula ng isang foundation. Dagdag niya. Isang lugar na magbibigay ng mga workshop at training para sa mga kabataan. Marami sa kanila gustong matuto ng mga skills tulad ng design, coding, o kahit simpleng entrepreneurship pero wala silang resources. Gusto kong mabigyan sila ng oportunidad. Hindi man natin mabago ang buong mundo, pero kahit isang maliit na bahagi lang ng komunidad, malaking bagay na yun. Tiningnan siya ni Carlo. Ramdam ang sinseridad ng sinabi niya. Ang ganda ng plano mo, sabi niya. At kung ano man ang kailangan mo para maisakatuparan yan, nandito lang ako para tumulong bilang bahagi ng pagpapakilala kay Carlo sa mas malawak na mundo ni Monique. Sinama siya nito sa ilang meeting ng mga potensyal na partners ng foundation. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Carlo kung gaano karami ang mga taong naniniwala kay Monique. Ang mga ito ay mga negosyante, community leaders, at educators na handang magbigay ng suporta sa kanyang layunin. Ngunit sa kabila ng kanilang mga nakamit sa buhay, nakita rin ni Carlo ang respeto at pagpapakumbaba ni Monique tuwing nakikipag-usap ito.
Hindi ito umasta na parang mas mataas siya sa iba. Bagkus, palagi siyang bukas sa ideya ng iba at mabilis na nagpapasalamat sa tulong na natatanggap niya. Pagkatapos ng isang meeting, tinanong ni Carlo si Monique, paano mo nagagawang manatiling grounded sa kabila ng lahat ng meron ka? Umiling si Monique, parang natatawa sa tanong. Carlo, hindi naman ako palaging ganito. Sagot niya, naaalala ko pa noong bata ako. Madalas akong pagalit ng lola ko kapag masyado na akong kampante. Sinasabi niya, Monique, kahit anong yaman mo, kung wala kang respeto sa iba, walang kwenta yan. Doon ko natutunan na hindi pera o posisyon ang sukatan ng tunay na tagumpay. At siguro, malaking bagay din na may mga taong katulad mo na nagpapaalala sa akin na ang mahalaga ay kung paano mo ginagamit ang mga biyaya mo para makatulong sa iba. Ngumiti si Carlo sa sagot niya. Kaya ko ring ginagawa to para sa'yo. Sabi niya, alam ko kasi na totoo ka at gusto ko lang makita kang maging masaya sa ginagawa mo. Nang magsimula ang bagong project, mas naging abala si Carlo bilang consultant ng foundation. Hindi lang niya nakita kung paano inorganisa ni Monique ang bawat detalye, kundi naranasan din niyang makipagtrabaho sa mga tao mula sa iba't ibang larangan. Nakakapanibago ito para sa kanya. Mula sa simpleng buhay bilang barista, ngayon ay humaharap siya sa mga negosyante at educators. Tumutulong na magplano ng mga workshops at programa para sa mga kabataan. Sa bawat araw na dumadaan, mas natutunan niyang mag-adapt sa bagong mundong kanyang ginagalawan. Pero kahit na lumaki na ang responsibilidad ni Carlo, nanatili siyang simple. Palagi niyang pinapaalala kay Monique na kahit gaano pa kalaki ang proyekto, mahalagang manatiling totoo sa mga layunin nila. Monique, sabi niya minsan habang magkausap sila sa opisina, ang mahalaga ay hindi kung gaano karami ang magagawa natin, kundi kung gaano ito magiging meaningful sa mga natutulungan natin. Napatango si Monique. Tama ka, Carlo. Kaya rin siguro kita hiniling na tulungan ako sa proyektong ito. Dahil alam kong hindi mo hahayaan na mawala ako sa tamang landas. Sa paglipas ng mga buwan, kitang-kita ni Carlo ang epekto ng foundation sa mga kabataan na dumadalo sa mga programa nila. May mga batang natutong mag-code at nakagawa ng kanilang unang app. May mga nagsimulang magdisenyo ng sarili nilang produkto gamit ang mga prinsipyo ng architecture at design na itinuro sa kanila. At higit sa lahat, may mga natutong maniwala sa sarili nilang kakayahan. Sa bawat tagumpay na nakikita nila, lalong tumitibay ang samahan ni Carlo at Monique. Hindi na ito simpleng proyekto. Isa na itong misyon na magkasama nilang hinaharap. Sa kabila ng yaman ni Monique at ng simpleng pinagmulan ni Carlo, naroon ang pagkakaisa ng kanilang mga layunin. Sa huli, ang pinakamahalaga sa kanilang dalawa ay ang layunin nilang makapagbigay ng pag-asa sa iba, habang nananatiling totoo sa kanilang sarili at sa kanilang pinaniniwalaan. Matapos ang mga buwan ng pahinga at tahimik na pag-iisip, nagdesisyon si Monique na muling humarap sa publiko. Sa isang press conference, ibinahagi niya ang kanyang mga bagong proyekto at layunin. Ang foundation na ito ay hindi lang basta pangalan. Wika niya sa harap ng mga mamamahayag at taga-suporta. Ito ay simbolo ng pagkakaisa at pagkilos upang makatulong. Ipinapangako ko sa inyo na magiging bukas kami sa lahat ng aspeto ng aming operasyon. Ang mga plano namin, ang mga pondong ginagamit, lahat ay malalaman ng publiko. Hindi maikakailang marami ang natuwa sa kanyang pagbabalik. Ang ilan ay nagpasalamat dahil sa pagkakataong matulungan ang kanilang mga komunidad. Ang iba naman ay natuwa dahil muli nilang nakitang naninindigan si Monique sa kabila ng mga pagsubok. Samantalang si Carlo, na naroon sa gilid ng entablado, ay tahimik na nakamasid at nanonood kung paano muling niyayakap ng publiko ang taong minsan nilang pinagdudahan. Sa kanyang isip, ang lakas ng loob ng taong ito. Sa kabila ng lahat, nakatayo pa rin siya. Sa mga susunod na linggo, mas lumawak pa ang network ni Carlo dahil kay Monique. Dahil kasama siya sa mga meeting,
Natutunan niyang makipag-usap sa iba't ibang uri ng tao, mga matagumpay na negosyante, innovators, at mga kilalang personalidad sa industriya. Sa bawat pag-uusap, nadagdagan ang kanyang kaalaman at lumalim ang kanyang pag-unawa sa kung paano tumatakbo ang mga negosyo at kung paano binubuo ang mga proyekto. Isang gabi, habang sila'y nagkakape sa garden ng isang maliit na event, nabanggit ni Monique ang napansin niyang pagbabago kay Carlo. Napansin kong mas madaldal ka na ngayon sa mga meeting. Biro niya, sabay ngiti. Dati, halos ayaw mong magsalita. Ngayon, kaya mo nang makipagtalo sa mga investors. Tumawa si Carlo at umiling. Dati kasi, pakiramdam ko hindi ako nababagay sa mundong ito. Pero dahil sa'yo, unti-unti kong naintindihan na ang mahalaga ay alam mo ang layunin mo. Tsaka, gusto ko rin talagang matuto. Gusto ko, balang araw, makabuo rin ng sarili kong negosyo na makakatulong sa iba. Ngumiti si Monique, ramdam ang sinseridad sa sinabi ni Carlo. Alam mo Carlo, hindi lang kita hinayaan na sumama sa mga meeting para may kasama ako. Ginawa ko yon kasi naniniwala ako na may kaya kang ibigay. Nakikita ko yung potential mo at alam kong magiging maayos ang future ng ideya mo. Sa kabila ng tagumpay at kasiyahan, hindi pa rin tuluyang nawala si Daryl. Isang araw, lumabas ulit ang kanyang pangalan sa isang article. Sinasabing may bagong ebidensya laban kay Monique. Halos lahat ng nakabasa ay muling nagtanong kung totoo ang mga paratang, pero mabilis itong napigilan ng mga kaibigan at kasosyo ni Monique. Hindi na tumagal ang issue. Sa halip na magalit, mas pinili ni Monique na magpakumbaba at manindigan gamit ang mga naipong suporta mula sa mga taong tunay na nakakakilala sa kanya. Hindi na ako magpapadala, sabi niya kay Carlo habang nagkakape sila sa opisina. Natuto na ako. Alam ko na ngayon kung sino ang mga taong dapat kong pagkatiwalaan. Hindi na rin naman kayang palakihin pa ni Daryl ang mga ganitong usapin, sagot ni Carlo. Ang dami nang naniniwala sa'yo. Hindi na nila basta-basta papaniwalaan ang mga sinasabi niya. At totoo nga. Sa sumunod na mga buwan, tuluyan nang nabura ang kredibilidad ni Daryl at ang mga proyekto ni Monique ay tuloy-tuloy na umusad. Dumating pa ang pagkakataong nagdesisyon si Monique na maglunsad ng isang scholarship program. Sa simula, ito'y para lamang sa iilang kabataan, pero kalaunan ay lumawak pa. Kasama si Carlo, sinigurado nilang ang bawat estudyanteng makakatanggap ng scholarship ay mabibigyan ng tamang suporta, mula sa tuition hanggang sa resources na kakailanganin nila. Sa bawat araw na dumaan, napagtanto ni na Carlo at Monique ang halaga ng kanilang pagsasama. Hindi ito nakabase sa kayamanan o sa posisyon, kundi sa tiwala at pagmamalasakit na kanilang naibibigay sa isa't isa. Sa bawat bagong proyekto, sa bawat bagong hamon, napatunayan nilang may magagawa ang tunay na pakikinig, pag-unawa at pagtitiwala sa bawat isa. Bagamat marami na silang narating, nanatili silang simple sa kanilang paraan ng pamumuhay. Hindi lumaki ang ulo ni Monique at si Carlo naman ay nanatili sa ugali niyang laging handang tumulong. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa kanilang tagumpay bilang magkaibigan o magkasama. Ang bawat hakbang na kanilang ginawa ay patunay na ang malasakit at tamang intensyon ay pwedeng maging daan sa isang mas makabuluhang buhay. Ang araw ng formal na pagbubukas ng foundation ay dumating at tila buong komunidad ang nagtipon-tipon sa simpleng event na iyon. Sa maliit na courtyard ng kanilang building, ang mga kabataan mula sa unang batch ng scholarship program ay nakaupo sa mga nakaayos na upuan. Naroon din ang ilang business partners ni Monique, ang mga mentors na tumulong kay Carlo, at ilan pang miyembro ng kanilang pamilya at kaibigan. Bagamat payak ang setting, walang ingranding dekorasyon, walang mamahaling buffet, nararamdaman ang init at saya sa bawat ngiti at masiglang usapan ng mga dumalo. Sa gitna ng programa, tumayo si Monique sa harap ng mikropono. Simple ang suot niya, isang plain na dress na kulay ivory,
Walang halong ekstravaganteng alahas o makeup. Tumitig siya sa lahat ng naroroon, huminga ng malalim at nagsimulang magsalita. Maraming salamat sa inyong lahat. Simula niya, bahagyang nangingiti. Alam ko na hindi madali ang paglalakbay na ito. Marami tayong pinagdaanan. Kontrobersya, mga taong nagduda sa atin, at mga pagkakataong gusto na nating sumuko. Pero nandito tayo ngayon. Nandito tayo hindi dahil sa yaman o kapangyarihan. Nandito tayo dahil sa pagtutulungan, sa pagmamalasakit, at sa paniniwala na kaya nating gawing mas maganda ang mundong ating ginagalawan. Napatingin si Carlo kay Monique habang nagsasalita ito. Ramdam niya ang katotohanan sa bawat salitang binibitawan niya. Hindi lamang ito isang speech para sa event. Ito'y isang pagbabalik-tanaw sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Sa likod ng kanyang isipan, naalala ni Carlo ang mga unang araw na magkaibigan pa lamang sila ni Monique. Ang simple pero makabuluhang pagsasama nila habang iniisip kung paano gagawing makabuluhan ang bawat proyekto. At ngayon, narito sila. May natutunan mula sa kanilang mga pagkakamali at napalakas ng kanilang mga tagumpay. Pagkatapos ng speech, nilapitan ni Monique si Carlo. Alam mo, Carlo, wika niya. Kung wala ka, hindi ko alam kung makararating ako sa puntong ito. Gusto kong malaman mo na hindi lang ako ang nagdala ng foundation na ito sa kung nasaan ito ngayon. Ikaw din. Ikaw ang nagpatibay ng loob ko. Ikaw ang tumulong sa akin na makita kung ano ang dapat naming gawin. Napangiti si Carlo. Monique, lagi mong sinasabi na ako ang tumulong sa'yo. Pero hindi mo alam kung gaano rin kalaki ang naitulong mo sa akin. Dahil sa'yo, natutunan kong maniwala sa sarili ko at natutunan kong mangarap ulit. Salamat sa'yo. Hindi nagtagal, hiniling ni Monique kay Carlo na maging co-director ng foundation. Gusto ko na magpatuloy ka pa sa pagtulong, kaibi niya. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng kabataan na naniniwala sa ating layunin. Tinanggap ito ni Carlo ng may buong puso. Para sa kanya, ito ang kanyang bagong simula. Isang landas na magdadala sa kanya sa mas malalim na layunin sa buhay. Hindi na lang siya basta nagtratrabaho para maghanap buhay. Ngayon, may misyon siya na mas malaki kaysa sa kanya. Pagkatapos ng simpleng selebrasyon, habang abala ang lahat sa pagkain at kwentuhan, nilapitan ni Carlo si Monique sa gilid ng garden. Hawak niya ang isang maliit na kahon sa kanyang bulsa at habang papalapit siya, ramdam niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nang tumigil siya sa harap ni Monique, ngumiti siya at nagsimula. Monique, sabi niya, alam ko na ang dami na nating pinagdaanan. At sa bawat pagsubok, mas nakilala kita, mas nakita ko kung gaano ka kalakas, gaano ka kabuti, at gaano mo kami pinahahalagahan. Alam kong marami pa tayong kailangang gawin para sa foundation na ito. Pero alam ko rin na handa akong gawin ang lahat ng iyon sa tabi mo, kung papayagan mo ako. Natawa si Monique, halatang medyo naguguluhan. Ano bang sinasabi mo, Carlo? Tanong niya, ngunit sa tono ng kanyang boses, naroon ang pagtataka at excitement. Dahan-dahang inilabas ni Carlo ang kahon mula sa bulsa. Binuksan niya ito at ipinakita kay Monique ang isang simpleng singsing. Walang masyadong bato, walang ingranding disenyo. Payak ngunit puno ng kahulugan. Monique, sabi ni Carlo, gusto kong makasama ka sa lahat ng darating pang bukas. Hindi lang bilang partner sa trabaho, kundi bilang partner sa buhay. Will you marry me? Hindi makapaniwala si Monique. Sa mga mata niya, naroon ang luha ng tuwa. Carlo, wika niya, hindi ko akalain na darating ang araw na magagawa mong tanungin yan sa akin. Pero, yes. Of course, yes. Nagyakapan silang dalawa at sa simpleng tagpong iyon, para bang natigil ang oras. Ang kanilang mga kaibigan at mga kabataang naroroon ay nagsimulang magpalakpakan. Masaya para sa dalawa. Ang gabi ay nagpatuloy sa masayang kwentuhan at salo-salo. Sa kanilang lahat, nakita ang katuparan ng kanilang mga pangarap. Hindi lamang para sa foundation, kundi para sa kanilang buhay. Sa kanilang mga mata,
ang naging pundasyon ng lahat ay hindi lamang ang kanilang mga proyekto o tagumpay, kundi ang pagtitiwala at pagmamahal na itinaguyod nila. Sa huli, ito ang naging sandigan ng kanilang masayang wakas. Ang pag-alam kung ano ang mahalaga at ang pagiging totoo sa isa't isa.